Doy! Ayaw dyan! Hayop ka ba? Ang laki ng hilat. Good morning mga kol. So this is it. This is the day na babalik na tayo ng Canada mga kol. Bago yan, namigay pa tayo ng mga sticker sa pamilya at mga kaibigan natin. Yan, sa dami ng sasama sa airport mga kol. 3 sasakyan dala namin para mapagkasya. So sama natin yung buong pamilya mga kol. Maghahatid sa amin. Yan, nandito na tayo sa airport mga kol. Dito sa Davao City. Yan, so papasok na tayo. Claim lang tayo ng ticket mga kol para sa park. Yan, so may bayad yung parking dito. Babayaran mo paglabas mo na. Yan, dito na kami sa airport mga kol, dito sa Davao City. Yan, so 3 sasakyan gamit natin. Tama natin yung mga pinsan ko. Yan. Yan, so tapos na yung bakasyon time mga kol. Medyo malungkot isipin kasi balik trabaho na naman. Ayaw ko pang bumalik. Yan, so ayaw din namin umalis. alas 6 yung flight namin pa Clark, Davao to Clark. So ano ngayon, June 24. So yung flight namin Canada to Clark to Canada is 25 pa ng tanghali. 26. So 26 pa ng tanghali, kaya tambay kami sa Clark na isang araw. Kaya hintay kami dito mga kol, alas 3 na ng hapon. So flight namin ngayon alas 6 ng gabi. And so advance tayo. Yan, so medyo madami-dami din kami dito mga kol. Yan, naayos lang namin yung mga malita para hindi mabuksan ng kahit sino. Alam mo na. Safety first. Nag-check-in na kami agad mga kol para mamaya wala nang aalahanin pa. Yan, so pagkatapos namin mag-check-in, lalabas kami para magpaalam sa aming mga pamilya. Lumabas kami agad pagkatapos mag-check-in mga kol. At ayan na, ito na yung part na iyakan time. So ito yung pinakamasakit na part mga kol, na iwanan mo yung parents mo, buong pamilya mo, kasi pupunta ka sa malayong lugar. At lahat ng mga OFW ay relate sa mga sitwasyong ito. It's boarding time. Yan, so naghihintay na kami ng eroplano mga kol. While naghihintay, load muna ng TV, chika-chika, at yun na nga, sumakay na kami ng eroplano mga kol. Yan, so kasama natin si Kuya CJ, si Jilo, saka si mami nila. Yan, so kinuha ko sila mga kol. Nagbakasyon ako, tapos kinuha ko na rin sila papuntang Canada. Sama-sama ang buong pamilya mga kol. Yan, so first time sumakay ni Jilo sa aeroplano. Na-miss siya sa lahat ng mga nakikita niya. Delayed nga pala yung flight namin dito mga kol, kasi supposed to be 6 PM yung flight namin, tapos naging almost 9 na ng gabi. Kasi nga sobrang lakas ng ulan, tsaka meron ding thunderstorm. Pinatila mo na yung ulan, tsaka pinawala yung thunderstorm para safety yung flight. Yan, so inabot na kami ng gabi. Nakatulog si Jilo dahil sa pagod mga. Sobrang laro-laro kasi dun sa airport, kaya pagod yan, tulog tuloy.
Yun at nakarating din sa Clark Pampanga mga kol na safety. Kuha muna tayo ng baggage natin mga kol. Tapos susunduin nga pala kami dito na tiyahin ni Mrs. na dito nakatira sa malapit sa airport. Yan, so tambay muna kami sa kanila mga kol ng isang araw. Kasi 26 pa yung biyahe namin papuntang Taiwan to Canada. Good morning mga kol. So dito kami sa Angeles, Pampanga. So nakituloy muna kami dun sa Tinimian. Yan, so pupunta kami ng city sa SM. May kunting bibilhin lang. Tapos bukas flight na. Good morning mga kol. So, Lunes na. Kailangan namin lumipad pa Canada. So, dito na yung bagahe. Yan, so, 12 ng tanghali yung flight namin. Tapos ngayon, mag-alas 9 na. So, it's time to go. Yan, so, biyahe mo na kami mga kol. Yan, nandito na tayo sa loob ng Clark International Airport mga kol. So, check-in muna tayo sa mga luggage natin. Tapos, document check. Yan, so tinitimbang na natin yung bagahe natin mga kol. Meron tayong 23 kilos per bagahe. Yan, so, meron kaming dalang 5 bagahe mga kol. At pagkatapos, pumunta kami agad dito sa may bandang Uwa mga kol. So magbabayad tayo ng travel tax. Yan, so meron tayong babayaran ng travel tax mga kol. Dito yung information nilagay ko sa video para makita niyo. At yan yung mga requirements mga kol para sa travel tax. So 300 per person yung bayad mga kol. At kung ikaw ay merong OEC, libre ka po. Yan, so meron ako OEC kaya 900 lang yung nabayaran ko kasi 3 sila. It's boarding time. Clark Pampanga to Taiwan, Taipei. Pasakay na kami ng aeroplano mga kol. Yan, so excited na yung pamilya ko. Yun oh. At dahil nga alas 12 yung flight natin mga kol papuntang Taiwan, so may pakain yung Eva Air. Yan, so yun yung pagkain nila mga kol. So di ko type yung mga pagkain nila mga kol kasi Chinese type yung nahanda. So hindi tayo sanay nun. Pero kain pa rin siyempre. Libre yun eh. Kasama yun sa bayad pala. Yan, si kuya mga kol. Pinipili na lang din niya yung kakainin niya. Kasi hindi rin mahilig to sa naggulay. Pasta. Yan, throughout the flight tulog si Gilo mga kol. Napagod siguro yan siya. Yan, palapag na kami mga kol sa Taipei, Taiwan. Yan, so maganda yung panahon dito. Tsaka nga pala, napansin nyo rin ba? Daming lake dito banda sa may airport dito sa Taiwan.
Sa mga nakadaan, napansin niyo rin ba? Welcome to Taiwan! Taiwan na tayo mga kol. So, yung flight natin mamaya. Ano oras? Alas 7 na gabi. So, alas 2 ng hapon ngayon. Hintay-hintay muna tayo. Medyo nawindang kami dito na tayo mga kol. Kasi ayaw nang tumayo ni Jilo. Ayaw nang magpakarga. Kasi meron siya nakitang laruan na gusto niya kunin. Ayan. Kaya yun. Binili na lang namin para tumahimik. Yan yung hawak-hawak niya. Nami siya diyan sa sasakyan. Yan, naka-boarding na tayo dito sa Taipei, Taiwan mga kol. So, boarding tayo for the flight to Toronto, Canada. Yan, so, while naghihintay kami mga kol, tingin muna sa mga lumilipad ng mga eroplano. Yan, so, na-amaze din si Jilo dito. At yun, sa wakas eh, sasakay na rin ng eroplano. Yan, so, yan si Kuya. Dumadaan sa aisle. So, malaki nga pala yung eroplano nila mga kol. So, mayroong music na nakakantok. On board na kami mga kol. Alas 8 na ng gabi. So, Taiwan to Canada, Toronto. And so, it takes 14 hours flight. And so, kami lang tatlo yung katabi. Si Kuya, andun sa kabila. At pa-take off na tayo mga kol. Yan, so gabi na dito. Alas 8 na ng gabi. So yan yung flight details mga kol. Galing tayo ng Taipei, Taiwan. Dalan tayo ng Osaka. Yan, napunta tayo sa gitna ng dagat. Hanggang makarating tayo ng Toronto. Yan, so halos 1/2 ng mundo yung nilibot natin mga kol. Kaya 14 hours yung biyahe. Yan, so nag-i-enjoy si Jilo ng maglaro. Maglalaro niya yung Angry Birds mga kol. Yan, so pati yung mama nag-i-enjoy din ng laro. Okay ra ka dong? Okay ra. Okay ra ka. Gutom na ka dong? Batal niya na sa ka. Ako na. Nasuruwa na layo sa uwa. Yan, at may pa-toys pa yung Air Canada mga kol para sa mga bata. Yan, so at least hindi ma-boring yung mga bata. Binibigyan nila ng laruan. Yan, sulat-sulat para malibang naman. Saka hindi iiyak. Yan, so pantok na yun dito si Jilo mga kol. Medyo pagod na siya. Nandito pa tayo sa gitna ng dagat mga kol. Malapit sa China. Yan, laro-laro. Kahit na ano yung ginagawa mga kol. Para lang malibang. Yan, so pinapabayaan na lang namin para hindi iyak. At least nag-i-enjoy siya. Yun, kainan na naman. Parang nakakataba yung flight na to ah. And so yun pa rin, Chinese style food. And so kinain ko yan lahat mga kol. Wala na tira dyan. Yan, pati si Jilo makain ng prutas. Prutas lang yung kinain ni Jilo dyan sa yung tinapay. Kasi nga yung iba hindi niya nagustuhan.
Yan, sleeping time. Tulog lahat ng mga tao mga kol. Yan, so mahimbing yung tulog ni Jilo kasi maganda yung pwesto niya. At siyempre ako, nood ng TV, nood ng movie. Yan, magandang movie na yan mga kol. At pagising, ako, kain na naman. Kain, nood ng movie, tulog, pagising, kain na naman. Yan, gising na si Jilo, kain na naman. Umaga na nga pala dito mga kol. Itong time na to. Yan, so di mo mamalayan na mag-iiba yung araw kasi dadaan ka na ng ibang time zone. Yan, dito mga kol, grabe yung turbulence. Lakas. Kala ko mahuhulog na yung aeroplano eh. Napapray ako bigla. Yan, wala naman ng movie. Yan, rabe. Wala ka talagang ibang magawa mga kol. So, 2 hours and 44 minutes to go. Toronto na. Yan, so malapit na tayo mga kol. Kunting taste na lang. Gusto ko na ituwid yung likod ko. Buong katawan ko. Yan na yung hinihintay natin mga kol. Palapag na tayo. Dito na tayo sa Toronto International Airport. Yan, so palabas na tayo. Uwa, pasakya sa Julia, oh. Toronto. Yan, napugi namin Jilo. Yan. Pag nakasakay siya dito mga kol, talagang gustong gusto niya eh. At dumiritso naman kami agad sa dito sa may immigration. Tapos check passport. Tapos may picture dyan mga kol. Tsaka mayroong Pilipino dito nag-a-assist mga kol. Pwede mo siyang tanungin. Friendly naman. Pagkatapos dyan, dadaan kami doon sa immigration officer mga kol. Tatanungin kung ano yung mga dala mo. Mayroong kang mga bawal na bit-bit or mga goods na bawal. Saka tinanong ako kung ilan yung sigarilyo na dala ko kasi mayroong padala sa akin ng sigarilyo mga kol. Yan, so paglalampas sa listahan nila o sa minimum or maximum, kino-confiscate siguro nila. Yan, tuwang-tuwa si Jilo mga kol. Galing na kami niyan sa immigration mga kol. Pagkatapos namin sa immigration, kuha ng permits. Di ko lang nabidyohan kasi baka bawal. So, iwas na lang tayo. Yan, bumaba kami agad. Kumuha ng luggage kasi binabaan ng aeroplano yung luggage sa amin dito. Kasi lilipat na naman ng aeroplano yan papuntang Quebec. Yan, so merong tao dito mga kol, tagahakot ng luggage. So, may bayad yan. Yan, nag-withdraw ko mga kol sa ATM machine kasi pambayad ko sa porter. Cash lang yung tinatanggap nila. So, $20 yung binayad ko dyan mga kol. Yun, at nagutom si Jilo mga kol. Kaya bumili kami ng noodles sa 7-Eleven. Meron dito sa baba. Yan, so pinakain muna namin si Jilo. Nagutom ang bata. Check-in time na mga kol. So, kinabukasan na to ng madaling araw. Yan, so domestic flight na to from Toronto to Montreal to Quebec. Yan, so tinitimbang na namin yung mga bagahe namin mga kol. Pagkatapos namin mag-check-in mga kol, bumalik kami sa immigration office. Yan. So, meron akong paliwanag kung bakit kami bumalik sa immigration office mga kol. So, alas 5 na to ng madaling araw. Yan, so di lang kami yung bumalik dito. Marami ding mga tao na kasama namin bumalik. Meron ding Korean, merong mga Pilipino na bumalik dito. Yan, boarding time na namin mga kol pa Montreal. Alas 7 ng umaga.
Mga kol, nandito na kami sa Toronto. Toronto International Airport. Nakalibre kami ng ramen mga kol. Yan. Dito sa Binto Ramen, dito sa Toronto Airport. Ikwento ko mamaya kung bakit kami nakalibre dito ng ramen. Mamaya. Yan, kumakain sila ng ramen. Kunti lang yung nakain kasi hindi sanay. At yan mga kol, salamat naman at sasakay na kami ng eroplano. So, alas 2 na to ng hapon mga kol. Yan, so palipad tayo papuntang Quebec. Quebec na kami diretso kasi may mga nangyayari hindi namin inaasahan. So, i-explain ko yun doon sa bandang huling video. Sana ay aabot pa kayo doon para malaman nyo kung bakit. Yan, so nandito na tayo sa Quebec mga kol. Welcome to Quebec. Yan, dito na kami sa Quebec mga kol. Quebec International Airport. Yan, wala kaming bagahe kasi naiwas. Naiwan kami ng aeroplano. So, yung bagahe is i-deliver na lang daw sa bahay. Yan, so pag kayo na-delay or naiwan sa aeroplano, tapos yung baggage nyo is hindi dumating, claim nyo lang sa sa baggage counter kasi kunin nila yung information mo tapos i-deliver yung bagahe mo sa bahay. Dali. Sunduin tayo nila Ian saka ni Brother Emison mga kol. Yan, tara! Yan, dalawang sasakyan pa yung dala nila mga kol. Kasi nga, marami kaming dalang bagahe. Kaso, hindi namin kasama bumaba yung bagahe. Naiwan pala doon sa iwan ko kung saan naiwan yun. Welcome to my house. At so, kas mga kol, andito na kami sa bahay. Makapagpahinga na rin. Ganitong eksena muna yung maabutan natin mga kol. Yan, liit ng kwarto ko. Yan, dito lang kami. Meron tayong queen size na bed saka single. Yan, so lilipat kami doon sa kabila ngayon July 1. So 27 pa ngayon. So dito muna tayo. Kami pala. Dito muna kami hanggang July 1. Yan, so liit. Okay lang yan. Hello! Hi! Hi! Pahinga muna tayo mga kol. Mamalingki kami ngayon kasi walang ulam. Tapos pahinga kasi wala pang tulog. Good morning mga kol. So kahapon dumating kami dito sa Canada. Sa Quebec, Canada, no? At grabe, mahaba-haba yung biyahe namin mga kol. Tapos meron pang mga circumstances na unexpected. Yan, so pinto ko lang, mabilisan lang. June 24, umalis kami ng bahay kasi from Davao to Clark, supposed to be 25 yung flight namin kasi 26 yung Pilipinas to Canada. So nangyari is nag-cancel yung Cebu Pacific na flight, kaya nirebook nila ahead of time, so naging 24. So yun, pupunta kami ng 24 doon at nagtambay muna kami doon sa tiyahin ng asawa ko doon sa Clark. Buti malapit na yung bahay niya. Yun, so medyo nagdagdag ng mga gamit, shopping doon sa SM Clark. So pagkatapos noon 26 ng alas 12 ng tanghali, flight na namin papunta ng Clark to Taiwan. So dumating kami ng Taiwan is alas 2 na ata ng hapon. Yun, so yung flight na naman namin, so Taiwan to Toronto is alas 7 ng gabi.
Philippine time yun kasi pareho lang sila ng oras. So alas 8 ng gabi dumating kami ng Toronto is alas 11 ng gabi din. So magkaiba ng araw na yun. Magkaiba ng araw. Medyo late kasi dito. Yan, so nung dumating kami ng Toronto, yung biyahe namin Toronto to Montreal is alas 7 ng umaga. So pagdating agad namin ng Toronto, proceed kami agad doon sa immigration. Pagdating namin sa immigration, pasa lahat ng papilis. So yun, doon nagsimula yung unexpected na circumstances. Na-print na yung work permit ng asawa ko. Ang problema, pagkatapos mag-print, biglang nag-shutdown yung system nila. So hindi nila ma-access yung mga info siguro. After that, sabi nung immigration officer na, "Sir, hiningi yung address ko." O sabi nila ihatid, ipapadala na lang daw yung the rest na work permit. And then nagbago yung isip. Sabi nila, tinanong ako kung anong oras yung flight namin kinabukasan. So sabi ko alas 7 ng umaga. So sabi niya, bumalik ka dito ng 5:45 at i-release natin yung permit nyo. So baka pabalik na yan. So dumating kami, wala pang 5:45. Pinapasok kami doon sa loob. Ang problema, ang tagal nilang mag-release. So sabi ko, "Sir, I have flight to catch up." Sabi niya, "Oh, baka hindi daw ako abot." So ngayon, nung binigay niya yung permit, so ang boarding time namin is 6:25 in the morning. Yes! 6:25 in the morning, tapos yung flight is 7. So nagbigay niya is 6:30 yung permit, natapos niya binigay. Tapos medyo malalayo pa yun, takbuhan kami mga kol. Grabe yung takbuhan ang bigat pa naman ni Gilo. Yan, so pagdating namin doon, nag-x-ray pa ng mga gamit, tapos meron pang chinik sa bag kasi may mga tubig. Paglampas kasi na 1 litro is bawal. Tapos meron pa yung silang parang test na sa tubig, yung tawag doon. Yun, so pagkatapos noon, takbo na naman kami agad papunta ng boarding gate. So pagdating namin doon is 6:59. So alas 7 yung flight. Dumating kami ng 6:59. Pagtanong namin, sabi ng crew is patras na daw yung aeroplano. So ginawa niya, inassign kami ng ibang flight. Tapos binigyan kami ng parang stop. Binigyan kami ng 8 stop. Tapos $10 yung bawat stop. So meron kami isip. Sabi niya, pwede nyo gamitin pagkain. So yun yung ginamit na yung pagkain mga kol, kasi yung binigay sa amin ng flight is alas 9 pa ng gabi. So alas 7 pa ng umaga yun. Tapos sabi niya, "Sir, meron tayong isang option. Kung hindi puno yung flight ng alas 2 ng hapon, pwede kayo maging chance passenger." So yun, kumain muna kami, tapos natulog, hintay. Pagdating na alas 2, tinanong uli kung pwede kami makasakay doon. Yun, nakasakay kami mga kol. So dumating kami dito sa Quebec is alas 5:30 na ng hapon. Yun, so pagkatapos pumunta kami sa grocery kasi bumili ng pagkain para may hapunan, tapos tulog. Tapos ngayon mga kol, punta kami sa Service Canada para kukuha ng SIN number na asawa ko. Kasi pag worker ka dito, kailangan mo may SIN number. So yun yung journey namin balik dito sa Canada mga kol. So nagbakasyon ako,
Kinuha ko sila, tapos pagbalik ko dito, yan, kasama ko na sila. So, thank you for watching mga kol. Kung mayroon kayong tanong, paano sila napunta dito, or kahit na ano, message lang kayo or comment down below. Yan, so, thank you for watching mga kol. Don't forget to like, share, and subscribe.